Pinag-uusapan natin ngayon ang nakakagulat na pangyayari sa kaso ng dermatologist mula sa California na inakusahan ng paglalason sa kanyang asawa gamit ang likidong panlinis ng drain. Pansamantala mo na ibinasura ng korte ang kaso. Tatalakayin ko ang kasaysayan at ang legal na dahilan. Ibibigay ko ang opinion ko dahil para sa akin, ipinapakita ng desisyong ito ang mas malawak na issue sa mga susunod na kaso. Pag-usapan natin ito. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, bago tayo magsimula, kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa app na ito, ang sponsor na ito, ang partner na ito. Sa tingin ko, magugustuhan ninyo ito. Ang tawag dito ay Upside. Ngayon, ang Upside ay nagbibigay sa inyo ng cashback. Tama yon. Makakuha ng cashback sa araw-araw na bili tulad ng gasolina, groceries at takeout. I-download lang ang Upside, i-claim ang offer sa 100,000 mahigit lokasyon magbayad gamit ang card, i-verify ang pagbili at may babalik na pera sa iyo. Halimbawa, kung magpapagas o magte-takeout ako, titingin muna ako ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, makukuha ko ang pera sa app at may lilipat sa bank account ko. Ang regular na gumagamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $254 kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link o iscan ang QR code sa description. Gamitin ang promo code na Sidebar para makakuha ng dagdag 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke ng gas. Bakit ibinasura ng korte ang mga kasong felony laban sa dermatologist mula California na inakusahan ng paglalagay ng lason sa inumin ng asawa gamit ang panlinis ng drain, kahit may video umano ng insidente? Mukhang malakas na kaso ito sa unang tingin, tama ba? Mukhang malakas na kaso para ipadala sa urado, di ba? Siguro hindi. Pero ipapaliwanag ko kung bakit dahil mas malaki ang epekto nito kaysa sa kasong ito lang. Kapag ipinaliwanag ko kung bakit ito pansamantalang ibinasura, makikita na sumasalamin ito sa mga dati ko nang napag-usapan. Mahalaga sa pagtalakay sa ganitong kaso. At lalo na sa mga kaso kung saan ang ebidensya ay mukhang matibay o maaring ipaglaban na talagang malakas. Kailangan sundin ang proseso. Kailangan sundin ang tamang pamamaraan. Siguraduhin mong ibinibigay mo sa isang akusadong kriminal ang lahat ng karapatan na nararapat sa kanya. Kung hindi, maaring ibasura ang mga kaso. Maaring baligtarin ang hatol. Ngayon, makikita mo rin na may kaunting pagtatalo tungkol sa kung ano talaga ang nangyari dito. Maraming gumagalaw na bahagi, maraming detalye. Gusto kong talakayin ito. Kaya ipapaliwanag ko kung bakit ito napakahalaga. Ipapaliwanag ko kung anong nangyari, pero kailangan kong bumalik muna bago yon, tama? Kailangan kitang bigyan ng konteksto. Kailangan kitang bigyan ng background. Noong Abril 5, 2023, isang grand jury sa Orange County ang formal na nagsakdal kay Emily Yu, na noon ay 45 taong gulang sa kasong paglalason at domestic battery na may pisikal na pinsala. Siya ay nag-plead ng not guilty. Ang mga kaso ay nagmula sa mga alegasyon na sa loob ng ilang linggo, di umano'y nilalason niya ang kanyang asawa, ang radiologist na si Jack Chen. Mga inumin tulad ng tsaa at lemonade, nilalagyan ng likidong panlinis ng drain at dahil dito ay nagkaroon siya ng mga ulcer sa tiyan. Maaaring makulong siya ng hanggang 8 taon at 8 buwan kapag napatunayang nagkasala. May konting pagbabago dyan. Ngayon, ayon sa opisina ng Orange County DA, noong Abril ng 2020, napansin ng asawa ni Yu na may kakaibang lasa ang kanyang tsaa, na araw-araw naman niyang iniinom. Ayon sa CNN at mga dokumento ng korte, sinabi ni Chen, nagsimula akong makaramdam ng chemical na lasa sa lemonade ko. Kalaunan, nagkaroon ako ng mga sintomas kaya nagpakonsulta ako sa doktor na nagsagawa ng pagsusuri at na-diagnose ako na may 2 ulcer sa tiyan, gastritis at esophagitis. Kaya anong ginawa niya? Iniulat na naglagay siya ng kamera sa kusina para malaman ang nangyayari. At ayon sa mga investigador noong Hulyo 11, Hulyo 18 at Hulyo 25, 2020. Sa tatlong magkakahiwalay na insidente, makikita sa video na ibinubuhos ng asawa niyang likido mula sa bote ng drain cleaner sa tsa o inumin ni Gino Unchen sa counter. Ayon sa CNN, sinabi ni Chen na napansin niyang tinakpan ng plastic wrap ang kanyang mainit na lemonade sa isang video at makikita raw siya ang gumawa nito. Kinuha ang drano sa ilalim ng lababo, binuksan at ibinuhos, tapos binalot muli sa cellophane at ibinalik sa ilalim ng lababo. Pagkatapos, di umano'y kinuha ng asawa ang mga sample ng inuming ito, ng tsaa, ng lemonade at ibinigay ang mga ito sa Irvine Police Department. Iniulat na ipinadala ang mga sample sa FBI para sa opisyal na pagsusuri. Ayon sa District Attorney, lumabas sa FBI na likidong panlinis ng drain ng mga sample. Kaya anong nangyari? Inaresto ka noong Agosto 2022.
Nung panahong yon, naglabas ng pahayag si Todd Spitzer, ang District Attorney ng Orange County. Sinabi niya, at inuulit ko, ang ating mga tahanan ay dapat na lugar kung saan tayo pinakakomportable at ligtas. Ngunit isang lisensyadong profesional sa medisina ang sinamantala ang araw-araw na gawain ng kanyang asawa upang pahirapan ito sa pamamagitan ng palihim na paglalagay ng chemical na parang Drano sa kanyang tsaa, na may layuning saktan at pahirapan siya. Salamat sa Irvine Police Department sa masasing investigasyon ng kaso at kay Deputy District Attorney Diana King sa pagsusuri ng batas na nagdala sa matagumpay na pagharap ng kaso sa grand jury para sa indictment. Kaya't nakaka-interes ito dahil sigurado akong ang argumento ay alam niya ang schedule ng kanyang asawa. Alam niya kung ano ang tinutukoy nilang ritual. Alam niya kung ano ang gusto nitong inumin at kung kailan ito umiinom. Tama? Mapapasama yon sa argumento ng prosekusyon. Noon, ayon sa pulisya, nagtamo ng matinding internal na pinsala si Chen, pero inaasahang gagaling. Sa totoo lang, ikaw, ang akusado dito ay may aktibo pa ring lisensyang medical sa California. Ayon sa Daily Journal, nagsasagawa siya ng micrographic surgery sa may balat na cancer. Depensa ng kampo niya, isa siyang kilalang dermatologist. Kaya ngayon ang tanong, bakit niya raw gagawin ito, 'di ba? Ayon sa Court TV at ABC News, sinabi ni Chen sa aplikasyon para sa restraining order na mapang-abuso katang kanyang ina at may 2 anak ang mag-asawa. Hiniling niyang siya lang ang may kustodya. Sa aplikasyon, sabi niya, hindi lang siya mapag-utos na utusan akong magmasahe. Minsan, nang may sakit ako at hindi ko magawa, tinapakan niya ang ulo ko hanggang gawin ko ito at nagtago pa siya ng pera sa akin. Nilabanan ng mga abogado ng US ang ganitong kwento. Ipinapahayag nila na inosente siya, na hindi niya kailanman sinubukang saktan ng kanyang asawa. At ang lahat ng ito ay nag-ugat lamang sa isang mapait at masamang diborsyo ng mag-asawa. Na si Chen umano ang nag-ayos ng lahat ng mga paratang na ito, ang mga aligasing ito, quote, sa isang sinadyang pagtatangka na magkaroon ng kalamangan sa mga proseso ng korte ng pamilya. Nagtagumpay ang estratehiya sa pinakamasakit na bahagi dahil matagal nang nahiwalay ang kliyente namin sa mga anak niya. Ngayon, ano ang depensa? Kita sa video, di ba? Ano ang depensa? Interesante ito. Ayon sa The New York Post at CNN, sabi ng depensa ni Yu, sandali lang. Nagbubuhos lang siya ng likidong panlinis para patayin ang mga langgam sa kusina, na hinahalo ng pamilya ang Drano sa lemonade. Para maakit at mapatay ang mga langgam. Si Chen, alam mo, ang pinsalang natamo niya ay dahil sa acid reflux, hindi sa pagkalason. Ayon sa CNN, sinabi ng depensa ni Yu na hindi nagpunta si Chen sa emergency room. Giit ng abogado niyang si Scott Simmons, nagsisinungaling si Chen sa alegasyong tinatangka siyang lasunin ni Yu. Imbes tumawag sa 911, tinawagan niya ang abogado para sa diborsyo. Ayon kay Simmons, noong 2023 sa tingin namin, hindi tugma ang medical na ebidensya sa pahayag niyang uminom siya ng Drano. Alam mo, ang Drano ay chemical na nakakapaso at magdudulot ng matinding pinsala kung iinumin. Sa tingin namin, ipapakita ng ebidensya na ang mga pinsalang sinasabi niyang galing sa Drano ay tugma sa GERD o acid reflux. Sa totoo lang, bago pa natin pag-usapan kung ano ang nangyari at kung bakit, tama, pansamantalang ibinasura ang kaso dahil makikita mo kung paano ito pwedeng bumalik. Makikita mo rin na may pagkakaiba ng opinyon kung bakit ibinasura ang kaso. Pero napakahalaga nitong tandaan. Hindi ito unang beses nagkaroon ng gulo sa kasong ito. Anong ibig kong sabihin? Noong Enero ng taong ito, ang opisina ng taga-usig ay nagsampa ng motion para ibasura ang kaso dahil gusto nilang magdagdag ng isa pang sakdal, ang kasong tangkang pagkalason. Nagkaproblema dahil hindi makakadalo ang mahalagang saksi sa unang araw ng paglilitis. Kaya ibinasura ito. Bumuo ng pangalawang grand jury at ipinakita ang mga ebidensya. At iyon ang susi doon. Ang nangyari sa pangalawang grand jury ay bumalik na naman ngayon. Ang biumano'y nangyari sa pangalawang grand jury ang dahilan kung bakit ibinasura na ngayon ang mga kasong ito. At sa totoo lang, bago ko pa man talakayin yan, ang aking kasamahan na si Sierra Gillespie, host ng Scandal, ay nagkwento tungkol sa nangyari nung unang ibinasura ang kaso nung Enero dahil sa isong ito sa isang saksi. Gusto ko lang iparinig ito sa iyo sandali. Nagbibigay ito ng magandang konteksto habang pinag-uusapan natin ang mga kaganapan. Nagbago ang mga pangyayari dahil hindi natuloy ang mahalagang saksi sa pagtestigo dahil sa kanyang schedule. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin lahat ng ito kung bakit i-dismiss ang mga kaso kung i-refile lang din naman? Ibig kong sabihin, ganun ba talaga kahalaga ang saksi na yon? Una sa lahat, mukhang mahalaga talaga ang saksi. Isa silang mahalagang saksi. Kaya nga sa ngayon, ang gagawin nila ay magfa-file sila ng motion para i-dismiss ang kaso.
Alam mo, bawat kaso iba-iba, pero kadalasan sa misdemeanor case, may takdang panahon para maibalik ang kaso. Kung felony case ang hawak mo, pwedeng ibalik ang kaso kung di pa tapos ang statute of limitations. Gagawin daw nila ang technical na hakbang na i-dismiss muna ang kaso at pagkatapos ay muling isampa ayon sa kanila. Habang nangyayari yon, di ko alam kung may usapan sa likod kung saan sinasabi ng babae nito, pakinggan mo, magiging problema ito sa huli. Hindi ko alam kung mananalo ka sa kaso o kung nagkaroon ng ganitong usapan. Hindi ako sigurado kung hanggang kailan pa ito, pero hindi na ako magugulat kung may pag-uusap na habang naghihintay dahil mukhang nahuli na talaga siya. Pero sa totoo lang, hindi naman kakaiba para sa isang piskal na sa kung anong dahilan ay i-dismiss muna ang kaso pansamantala dahil dapat handa kang sumagot para sa paglilitis sa araw ng paglilitis. Kaya malinaw na may hindi inaasahan at hindi maganda nangyari kung saan ang isang mahalagang saksi ay hindi makakadalo o makakasama. Kaya pansamantalang i-dismiss ang kaso pero maaari pa rin itong ibalik. Oo, ibinalik ito. Inirefile at iniharap sa pangalawang grand jury. May lumabas na superseding indictment. Ayon sa Daily Journal, naglabas ng indictment ang pangalawang grand jury sa mga kasong ito. Bilang isa, umano'y domestic battery na nagresulta sa pisikal na pinsala mula Marso 1 hanggang Hunyo 25, 2020. Tatlong kaso ng pagkalason, tatlong tangkang pagkalason na konektado sa Hulyo 11, 18, 25, 2022. At tila ang grand jury na ito, ang pangalawang grand jury, ay nakarinig ng testimonya mula sa siyam na saksi. Kabilang ang isang chemist mula sa FBI Chemistry Unit na si Jason Brewer at crime scene investigator ng Irvine Police Department na si Shannon Goldsmith, Detective John Sanders at mga doktor na sina Patricia Tsai at Brian Riff. Kaya ngayon, balikan natin. Puntahan natin kung ano ang pinag-uusapan natin dito. Bakit na ba ibinasura ang kasong ito? Bakit na ba ibinasura ulit ng korte ang kasong ito sa pangalawang pagkakataon? Ano ang maaari nating asahan sa susunod? Dito na magkakaroon ng pagkakaiba ng opinyon, okay? Ngayon, ito ang problema. Sinubukan naming kunin ng utos at opinyon ng hukom, pero hindi kami nabigyan ng korte. Hindi naapektuhan ang pagsusuri namin dahil alam namin ang proseso. Makikita ninyo ang dalawang magkaibang opinyon mula sa depensa at prosekusyon kung bakit ito nangyari. Kaya ayon sa depensa, ibinasura umano ni Hukom Patrick Donaghue ang mga kaso dahil sa alegasyon na ang opisina ng Orange County DA ay nabigong may pahayag ng maayos ang ebidensya nung ikalawang presentasyon sa grand jury. Ayon sa Court TV, umano'y hindi ibinahagi ng prosecution sa grand jury na ito ang opinyon ng isang FBI. Isang chemist na naniniwala na ang tatlong sample ng nasabing substansya ay, ayon sa kanya, maaaring inumin at hindi mapanganib. Na ito raw ay based sa kanilang pH levels. Kita mo kung bakit mahalaga yon, di ba? Sabi ng depensa niyo, exculpatory evidence ito o ebidensyang nagpapawalang sala na hindi ipinakita sa grand jury at maaaring nakaapekto sa decision nila. Itinago ito mula sa grand jury kahit sinabi ng depensa na mismong miyembro ng grand jury ay nagtatanong tungkol sa depensa ni Yu. Ngayon, ang depensa ni Yu ay nag-argumento rin na ang opisina ng DA ay hindi tama ang pagkakatanggal sa dalawang miyembro ng grand jury sa harap ng natitirang mga juror na naging dahilan ng pagkiling. Para malinaw, itinatanggi ito ng opisina ng Orange County DA. Itinanggi ng opisina ng District Attorney ng Orange County sa Court TV na hindi pagpapakita ng ebidensyang makakapagpalaya ang dahilan ng pagkakabasura ng kaso at nangakong ipagpapatuloy ang laban. Sa pahayag nila, muling isasampa namin ang kaso dahil naniniwala kami sa lakas ng ebidensya at profesionalismo ng aming mga taga-usig. Ipagpapatuloy naming ilitis ito sa korte habang hinahangad namin ang hustisya para sa isang individual na sistematikong nilalason ng kanyang asawa, isang lisensyadong profesional sa medisina na ang layunin ay pahirapan siya. Kaya nang inaasahan, natuwa ka at ang kanyang mga abogado sa depensa. Sinabi ni Abogado Scott Simmons ng Simmons Wagner LLP, abogado ni Dr. Yu, na ang desisyon ni Hukom Donaghue ay sumasalamin sa pinakamahusay ng hustisya. Isang hukuman na maingat na nire-review ang talaan at tinitiyak na tama ang proseso ng grand jury. Para kay Dr. Yu, hindi ito naging abstraktong usaping legal. Isa siyang dedikadong manggagamot at ina na 4 na taon nang hiwalay sa mga anak. Habang nilalabanan ang mga paratang na tingin ng kanyang legal na kupunan, ay isinadya para sa diborsyo at kustodya. Malaking naging epekto nito. Ipinagmamalaki namin na kasama siya sa laban na ito. At nagpapasalamat kami kay Hukom Donaghue sa masusing
at makatarungang pagsusuri. Simula't simula, pinanindigan ni Dr. Yu ang kanyang inosente. Ngayon, pwede na niyang bawi ng pamilya, mga pasyente, at buhay niya. Dagdag pa ni Simons ayon sa Daily Journal. Maaari nilang muling isampa ang kaso at handa kaming tumugon. Ang prosekusyon ay muling maghahain ng musyon para ibasura ito. Naglabas din si Dr. Yu ng pahayag sa pamamagitan ng kanyang abogado. 4 na taon kong napanood na gumuho ang buhay na pinaghirapan ko. Lubos ako nagpapasalamat na masusing tiningnan ng korte at kinilala na may malalim na pagkukulang sa paraan ng pagkakabuo ng mga kasong ito. Ang desisyon ng korte ay nagbibigay daan sa akin na makapagsimulang umusad muli. Ang focus ko ngayon ay ang privacy at paggaling ng aking pamilya at ang makabuluhang oras na makakasama ko ang aking mga anak at mapalago ang aming relasyon habang magkasama kaming sumusulong. Ayon kay Steven Hittelman ng CNN na siyang abogado sa diborsyo ni Jean Ong Chen, sinabi niyang patuloy na makikipagtulungan ng kanyang kliyente sa opisina ng district attorney at sa kanyang mga salita, poprotektahan ng kanyang mga anak at ang kanyang sarili sa pamamagitan ng family law court. Kaya ibang paraan yun, civil na usapin, iba sa criminal na usapin. Sige, ito ang aking legal na opinion tungkol dito. Kung totoo ang mga paratang na ito, tama ang depensa. Bakit kailangang dumaan ang mga piskal sa proseso ng grand jury? Mayroon kang 2 opsyon bilang piskal para makapagsampa ng formal na mga sakdal laban sa isang akusado. 2 opsyon. Pwede mong sabihin, oy, may sapat tayong probable cause, mas mababang pamantayan, sapat na probable cause para ipakita na ginawa ng akusado ang krimen o mga krimeng ito at para umusad ang kasong ito. Pwede kang dumaan sa grand jury or preliminary hearing. Sa California, mas mahirap para sa piskal ang preliminary hearing. Bakit? Dahil may pagkakataon ng depensa na nandoon na makadalo, marinig ang ebidensya, questionin ito at tanungin ng mga saksi ang mga saksi ng prosekusyon. Bukas ito, pampubliko, at ang korte, ang hukom, ang nagtatakda kung may sapat na probable cause. Samantalang, ang proseso ng grand jury ay iba. Lihim ito. Wala ang depensa. Wala silang pagkakataon na maglad ng kaso. Wala silang pagkakataon na questionin ang ebidensya ng prosekusyon o questionin ang mga saksi ng prosekusyon. Masisang panig ito. Kailangan lang ng mayorya ng hurado na pumabor sa indictment. Hindi kailangan unanimous. Mas mababa rin ang kamantayan dito kaysa proof beyond a reasonable doubt. Ang tanong, may sapat bang probable cause para suportahan ng mga kaso? Ito ang mahalagang bahagi. Kahit na wala talagang papel ang depensa sa grand jury, may obligasyon ng mga piskal, isang legal na obligasyon sa ilalim ng batas ng California, na sabihin sa grand jury ang tungkol sa exculpatory evidence. Ibig sabihin, ebidensiyang posibleng nagpapawalang sala sa akusado. Ayon sa batas ng California, ibibigay ko ito sa inyo. Babasahin ko mismo, salita sa salita mula sa California Penal Code, Section 939.71. Kung alam ng taga-usig ang ebidensyang makakapagpalaya, dapat ning ipaalam sa grand jury ang uri at pag-iral nito. Kapag naipabatid ng taga-usig sa grand jury, ang ebidensyang makakapagpalaya ayon sa seksyong ito, dapat din nilang ipaalam ang kanilang tungkulin. Kung ang paglabag sa seksyong ito ay nagdulot ng malaking pinsala, maaaring ibasura ang bahagi ng sakdal na may kaugnayan sa ebidensyang iyon. Na yon, kung ipagpapalagay nating tama ang depensa, kahit na itinatanggi ito ng prosekusyon, kung ipagpapalagay nating tama ang depensa. Sa tingin ko, may malakas talagang argumento na sa hindi pagsasama ng opinyon ng FBI Kimiko, yun ay may tuturing na ebidensyang pabor sa akusado. Ang idyang posibleng hindi lason ng mga sampol na pangunahing ebidensya ay maaring maging susi para sa hurado sa pag-alam kung may krimen nang naganap. Iyan ang pangunahing paratang at maaring pagtalunan kung ang likido ay tunay na lason. Tama ba? Dapat bang isaalang-alang ito ng mga hurado? Maaring igiit ng depensa na posibleng hindi nakita ng grand juror ang probable cause kung narinig nila yon. May kontra-argumento rin dito, tama? Isang paraan ng pagtingin dito, ayon sa alegasyon, baka nga ikaw ang nagbuhos ng panlinis, pero kulang lang ang nilagay mo, maliit ang dosis. Baka nagkamali ka lang. Nagbabago ba yon ng intensyon? Maaari pa ring maging kaso ng tangkang krimen, maaari pa ring maging kaso ng pagkalason, maaari pa ring maging kaso ng pananakit. Hindi ako sigurado. Hindi ko pa nakita ang ulat pero may isip mong pwedeng imbestigahan yon sa paglilitis. Kahit na ipresenta na, maaari sabihin ng grand jury na hindi pa rin sapat ang ebidensya para suportahan ang kaso. At tingnan mo, kung muling magsampa ng kaso ang prosekusyon at bumalik sila sa grand jury at ipresenta nila lahat ng ebidensya,
Kaya ipresentahan nila ang chemist sa bagong grand jury. Sino ang nakakaalam? Maaaring hindi maglabas ng indictment ang grand jury. Maaaring maglabas sila ng indictment. Hindi kailangan ng lahat ng boto. Sapat na ang mayorya ng hurado na sumang-ayon na may probable cause na mas mababa sa beyond the reasonable doubt. Iyon ang isang bahagi. Yung ideya na may huradong tinatanggal sa harap ng ibang hurado, para sa akin, depende sa konteksto. Kasi may mga pagkakataon sa proseso ng pagpili na may huradong pinapaalis sa harap ng iba. Kadalasan dahil sa schedule o personal na dahilan. Parang nasa pinakasimula pa lang ito ng proseso. Karaniwan, ang pagtanggal ng hurado matapos mapili ay ginagawa ng hiwalay sa iba pang hurado upang maiwasan ang pagkiling o maling impluensya. Ayon sa aking pananaliksik sa batas ng California, legal na maghain ng musyon ng akusado na ipawalang bisa ang indictment kung napatunayan niyang siya ay pinagkaitan ng mahalagang karapatan dahil sa maling pagtanggal ng hurado. At nang pantanggal sa mga hurado o hurado sa ganitong paraan ay maaaring makatwirang nakaapekto sa kinalabasan ng grand jury. Kaya kahit hindi alam ang lahat ng detalye tungkol sa diumano'y pagtanggal, makikita mo pa rin kung paano ito nagdulot ng issue. Kung tama ang depensa, pwede nang ibasura ng hukom ang kaso. Ito ang malaking larawan na yon. Sige, ito ang malaking larawan. Kung bakit sa tingin ko, hindi lang ito tungkol sa kasong ito, kundi pati na rin sa lahat ng kasong tinatalakay natin. Nasabi ko na ito dati. Kilala ko ang taga-usig at tinatanggihan ng kanilang opisina ang sinabi ng depensa. Pero kung totoo man ito, mahalaga na tiyakin ang lahat ng detalye at sundin ang proseso. Oo, inosente si Miss Yu hanggat walang patunay ng kasalanan. Paratang pa lang ito at wala pa siyang napatunay ang sala. Makikita mo ang effort ng opisina ng taga-usig. Ilang beses silang nag-grand jury at naging sistematiko sa kaso. Parang di sila gagalaw hanggat walang tamang saksi. Hindi naniniwala ang prosekusyon na simpleng usapin ito ng kustodidya, alitan sa pamilya o diborsyo. Kahit malamang yun ang ipupunto ng depensa. Naniniwala ang prosekusyon na malakas ang ebidensya nila tulad ng video, testimonya at posibleng siyentipikong ebidensya. Pero ngayon sila ang kailangang magdepensa. Kailangan ulit nilang magsikap dahil palagi silang may pasanin. Sila ang dapat magpatunay na nagkasala ang akusado ng lampas sa makatuwirang duda. Pero ngayon, naibasura ang kaso at kailangan muling iharap sa ikatlong grand jury. Ibig ko sabihin, inaakala kong yun ang gagawin nila, hindi ang ruta ng preliminary hearing. Magastos ito, matagal ito, nauubos ang kanilang mga resources. Ayaw nilang ulitin pa ito. Kahit naniniwala kang matibay ang ebidensya at may sala ang akusado, huwag nating isama si Miss Yu. Hindi siya ang tinutukoy ko. Sa mga ganitong kaso, dapat ibigay sa akusado ang lahat ng karapatang naaayon sa batas at konstitusyon. Nasabi ko na ito dati. Tingnan mo ang kaso ni Kohberger. Hindi ko kinukumpara ito, pero doon, marami talagang ebidensya laban sa kanya. May ebidensya mula sa cellphone, surveillance, DNA at saksi. Nasabi ko na rin dati sa sidebar o call sa change of venue na mas paborito sa prosekusyon. Payagan ang paglipat ng paglilitis niya sa ibang lugar. Bigyan siya ng pagkakataon na magsampa ng mga motion niya dahil ang nangyayari ay, kung ibibigay mo yan bago magsimula ang paglilitis at siya ay natulan, mawawala ang karapatan niya sa apela. Inalis mo ang tsansa niyang matagumpay na ipaglaban na nilabag ang kanyang mga karapatan o hindi siya nabigyan ng patas na apela. Kung palaging binibigyan ng pagkakataon ng akusado, mahirap sabihing hindi patas ang kaso. Wala akong patas na hurado at hindi ako nabigyan ng ganong pagkakataon. Hindi. Ginagawa mo ang lahat ayon sa batas dahil ayaw mo mangyari ang sitwasyon na kailangan mo pang subukang muli ang isang akusadong kriminal. Bilang taga-usig, ayaw mong ipresenta lahat ng ebidensya, dumaan sa grand jury o paglilitis, tapos ay mapawalang bisa ang hatol o mabasura ang kaso. Bukod sa oras at mga resources at kung gaano ito kamahal, paano naman ang pamilya? Kailangan muling maranasan ng pamilya ang lahat ng ito. Maaring magbago ang testimonya ng mga saksi. Maaring magbago ang ebidensya. Kaya kailangan mong tiyakin na sinusunod mo ang tamang proseso. Oo, para malinaw kung babalikan natin ito. Panalo ka dito, doktor. Pero hindi ibig sabihin na na-dismiss ang kaso dahil sa substantive na dahilan. Hindi ito tulad ng sinabi ng korte na inosente ka na at tapos na ang kaso. Hindi ganon. Ito ay tungkol sa proseso. Magkaiba ang opinyon ng prosekusyon at depensa kung bakit na-dismiss ang kaso.
at kung ano ang tunay na nangyayari. Sa huli, na-dismiss ang kaso dahil sa mga usaping prosedural. Gusto ko lang talakain saglit ang depensa kay Dr. Yu. Hindi to siguradong panalo. Maaring imbestigahan sa paglilitis ang alegasyon na nilagyan niya ng Drano ang tsaa o lemonade para makakit at pumatay ng langgam. Sa tingin ko, mahirap nang itanggi ang video, lalo na kung makikita mong may ibinubuhos siya. Nakita ko rin ang mga screenshot. Iniisip ko rin kung kailangan bang tumistigo ang mga bata at sabihing, ito talaga ang madalas gawin ni nanay at dinagawa rin namin ito. Ang paratang na hindi siya pumunta sa ER at ginamit niya ito laban sa asawa niya. May argumento na magkakaiba ang opinyon ng mga medical experts sa kanyang sugat at kalagayan. Makatuwirang pagdududa ba yan? Aksidente ba ang pag-inom niya nito? O nagkamali lang siya? Inakusahan na ba niya ngayon si Mrs. na sinadya? Kung magtuloy ito sa paglilitis, interesante makita paano susuri ng hurado ang mga issue at kwento. Tingnan din natin ang susunod na hakbang ng prosekusyon. Iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyari mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong mga paboritong podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation show kong Jesse Weber Live, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi Eastern Time. Hanggang sa susunod mga kaibigan.